Hello? Hello. Pasensya na kayo. Matagal na akong hindi nakapag-live. At hindi ako nakapag-ano kasi ito, nagpapagaling pa ako. Dahil, ito, lagi na lang ako. Dito ako sa higaan ko. Ito kakagising ko, kakabangon ko na naman. Dito ako sa higaan ko. Ito, lagi lang akong dito lang ako sa bahay kasi nagpapagaling nga lang ako dahil ayun nga, masamang pakiramdam ko, tsaka hindi maganda ang nararamdaman ko. May pinagdadaanan lang po ako kasi, kaya sana maintindihan nyo ako, huwag nyo pa rin akong iiwan, mga followers ko. And then, ito lang ang masasabi ko lang po. Sana naman, kapag magsalita tayo, ibagay natin sa edad natin kung ano yung mga sinasabi natin. Kasi isipin natin na meron din tayong hindi meron tayong kanya-kanya na sitwasyon at hindi lahat ng tao ay gusto na ilathala ang kalagayan at pamumuhay at pagkatao at pinagdadaanan. So sana isipin natin na hindi pantay-pantay at hindi pare-pareho ang ugali ng mga tao. Merong mga may mga tao na sadyang gusto lang ng privacy, gusto lang na gusto lang na mahilig lang makihalubilo, mapalakaibigan, pero hindi nila ugali na may tao na hindi ugali na i-broadcast ang buong pagkatao at i-broadcast ang kung anong pinagdadaanan niya. Kasi lahat tayo, kanya-kanya tayo ng sitwasyon, kanya-kanya tayo ng kagustuhan. So sana naman yun ang intindihin natin. Tsaka, pag alam natin na nakakasakit tayo sa kapwa, wag na tayong magbuka ng bibig na lang alam natin nakakasakit. Tsaka yung edad natin, ibagay natin sa mga lumalabas sa mga bibig natin, 'di ba? Para wala tayong nasasaktan. Kasi ang hirap na magsasalita tayo na hindi natin alam na meron pang mas matatalino sa atin at mas smart pa sa atin na madaling maka-gets sa kung ano yung ibig mong sabihin. At hindi mo rin alam dahil yung tao na nakakarinig sa mga sinasabi mo ay hindi sila mga tanga. Matatalino ang ibang tao. At hindi lahat ng akala mo ay hindi maka-gets sa kung ano man yung sinasabi mo. So sana naman ibagay natin sa edad natin kung ano yung mga lumalabas sa bibig natin para hindi tayo nakakasakit sa kapwa. Diba? So, ito, hirap pa ako dahil hindi pa ako pwedeng basta-basta makakatayo. Ito, kakagaling ko na naman sa doktor kanina kasi actually naano kasi yung yung laboratory ko din, inaantabayanan nila dahil mataas ang sugar ko, tsaka mataas ang cholesterol ko. Kaya yun ang pinagmumulan ng lagi akong nahihilo. Pero kompleto naman ako ng gamot. Kompleto ako ng gamot niyan. Meron akong ganon. Meron din akong mga ganyan. Ayan, ang kompleto ang gamot ko. Tapos ito, bagong kuha ko kanina.
yung gamot ko ulit. Ayan, oh. Yan. Yung gamot ko ulit. Yan. So, ayan lang dahilan kung bakit ako hindi nakakapag-live. Pero iniisip ko lang, nakikiusap lang ako na sana naman intindihin natin. Huwag na tayo magpaparinig dahil lahat ng bagay may dahilan. At lahat ng pangyayari ay may explanation yan. Kapag hindi pa natin nakukuha ang explanation at hindi pa natin naririnig ang explanation, huwag na tayo magsasalita ng hindi maganda. Lalong-lalo na kung may pinagdadaanan yung isang tao na nakarinig sa mga sinabi natin, mas lalong nai-stress. Diba? O di nakadagdag pa tayo sa nararamdaman niya. May tao na mahal na mahal niya yung isang tao, pero sobrang todo pang unawa pa rin. Pilit niyang inuunawa yung kaibigan niya, ang kaibigan natin, dahil mahal natin ang kaibigan natin diba? Kaya pilit natin inuunawa. Pero sana naman, yung kaibigan natin, sana tayong mga kaibigan nila or yung kaibigan natin, sana naman wag na silang umaabuso. At saka alam mo, ang lason sa pamumuhay natin, yung inggit at saka yung basta't yung mapanghinala at higit sa lahat yung selosa at seloso. Kaya yan ang nakakabagsak sa pagkatao natin, yung selos, yung inggit, 'di ba? Yan ang dahilan kung bakit tayo nakakapagsalita ng ikinakasama ng kalooban ng kapwa natin o kaibigan natin. Na kahit na mahal tayo, ay porque alam natin na mahal tayo, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, yun ang hindi maganda. Diba? Sana yan ang baguhin natin para magbago ang buhay din natin, gumanda ang buhay natin, diba? Kasi pag merong kanyan, yan ang maglulubog sa'yo. Diba? Tandaan natin. Ang Panginoon, bilang na bilang niya ang hibla ng buhok natin. Kaya hindi tayo makapaglihim. Sabihin man natin, wala ako noon, hindi ako naiinggit, hindi ako nagsiselos, pero nakikita ng Panginoon. Diba? Kung ano nasa kalooban natin, kung ano yung lahat. Sabi nga nila, bilang na bilang ng Panginoon ang hibla ng buhok natin. Kaya hindi tayo makapaglihim. Diba? Kung may pagsubok man na pinagdadaanan ng kapwa natin, sana intindihin natin. Diba? Sana wag na tayong maghinala agad, wag na tayong hintayin natin ang explanation ng kapwa natin o kaibigan natin. At siguro kaya niya ginawa yun dahil may dahilan. Ganun yun. Sana maghintay ka ng explanation o kaya magtanong ka. Hindi yung magsalita tayo ng alam natin na nakakatama at nakakasama ng loob sa kapwa natin, di ba? So, kaya lang naman ako gumawa ng video, short clip lang na ito para may mai-upload ako kahit papaano. May mai-upload ako dahil wala na ang aking watch hour. Hindi na ako nakakapag-live na how many kasi ito nag-start na yung pagkahilo-hilo ko noong July 29 hanggang ngayon. Pero
okay lang, kayang-kaya ko pa naman na pumunta ng banyo, kayang-kaya ko naman magtrabaho pa rin ng light duty, light chores. Pero kailangan lang talaga meron akong hawak. Ito nga, ang sakit-sakit ng mata ko, ang sakit-sakit ng ulo ko. Pero ginawa ko lang ito para meron lang akong upload na konti bago ako matulog. Ito nga katunayan, iinom nga ako ng gamot ulit para bago ako matulog. Kasi pag hindi ko naman ininom ito, ano ko na naman, makakalimutan ko. Kalimutan ko yung ano. Baka hindi mo ano. Yan. Yan kasi ito ang ano talaga. Kaya maraming salamat sa lahat ng unawa at sa lahat ng mga pagmamahal nyo sa amin. At ito ang tandaan nyo. Mahal na mahal ko ang TAC at na mahal ko si Mami Merly. Mami Merly, mahal na mahal kita. Ay sana wag ka mag-isip ng kung ano-ano. Ito lang ang masasabi ko. May pinagdadaanan lang po ako. Kaya hindi ako nakakapag-live. Diba dati? Ang laki ng ganito ko. Ngayon. Nag-reduce. Tapos ito ang tambok-tambok ng ganito ko. Pero ito, konti lang. Dahil siguro sa ito. Ano ko talaga. So, maraming salamat guys kung ano man nakapanood sa nakakapanood dito sa short clip ko. Maraming salamat. Pero, nagaano pa rin ako, nagre-replay pa rin ako pag ganitong natutulog ako, nakahiga ako, nakaplay lang yung yung cellphone ko, pinapakinggan ko kayo. Lahat ng vlogger ng Team Abot Kamay, pinapakinggan ko pa rin kayo. Bago ako, habang natutulog pala ako, hanggang sa matulugan ko. Tapos kapag hindi ko natapos, i-replay ko yun. Pag may pag may time ako. Kasi iniiwasan ko muna man na mag-headset. Kasi baka isa pa yan na pagkukuhanan ko ng pagkahilo-hilo ko. So, iniiwasan ko muna na gumamit ng Bluetooth. Iniiwasan ko lang muna na gumamit ng headset. Kaya, maraming salamat at pasensya na kayo. Alam mo, sa totoo lang, miss ko na ang mga followers ko, mga supporters ko. Maraming salamat at sana pag-pray nyo ako para maging maayos, gumaling ako ng mabilisan para makabalik ako sa pagla-live ko. So maraming salamat para matutulog uli ako. Balik ako ulit sa bed ko. Para, ayun, paggising ko bukas, sana hindi ako masyadong mahihilo. Hindi ako pwedeng magpuyat ngayon. Kaya lagi ako natutulog ng maaga. So, hanggang dito na lang muna tayo. Thank you so much. And, mahal na mahal ko ang Team Abot Kamay at na mahal ko ang mga supporters ko. Mahal na mahal ko si Mami Merly. Yun lang po. Mga ka-Team TAC, saludo po ako, lalo sa mga Team Abot, mga TAC Pinas. Saludo ako, kayo ang sumasama palagi kay Mami, na sumasama sa mga charity. And thank you Lord, and thank you everything. And thank you sa lahat ng mga mababait na mga sponsors. Kaya nakakapag-charity tayo. Thank you po. At panalangin din natin ang kalusugan po ni Mami. Para gumaling din po Lord siya. Gumaling din po siya.
para maging maayos po ang kanyang pagcha-charity, ang ating pagcha-charity din. Kasi meron din siyang karamdaman. So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa amin. Thank you so much. Bye-bye. I love you.